Kaya walang utang na loob yan si Lito Lapid eh. Itong si Lito Lapid, governor at that time, panahon ni dating Presidente Fidel B. Ramos. Nagbo-broadcast ako dyan umaga, alas 9 o alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Nandiyan dyan yan, sina Fernando Lapa nung araw, nung yun nasa Double B ngayon, di ba? Na napapakinggan ninyo. Mga bata pa yan, noong mga panahon na yon. Ngayon, kinausap po ako, kukwento ko ulit para dun sa mga hindi nakakaalam upang malaman ninyo kung gaano kawalang hiya si Lito Lapid. Ngayon, kinausap po ako ni dating director, ito'y board director ng PAGCOR na si Raul Gonzales. Itong Raul Gonzales ay dating press secretary ng tatay ni Gloria Macapagal na si Diosdado Macapagal, mga kaibigan. Ngayon, nung panahon ni Mrs. Cory Aquino at ni Ramos, naging director dyan sa PAGCOR. Isang araw po, nakasalubong ko yan dyan sa Manila Pavilion, yung dating Manila Hilton. At binati niya ako at ang sabi niya ay, hindi ba kamag-anak mo niya si Governor Lapid? Sabi ko, medyo ho. Tapos ang sabi niya, hindi kasi ganito, maari ba akong makiusap sa iyo kung kayo nagkakausap? Sabi niya, may papakiusap sana ako sa iyo. Mabait yun si Raul Gonzales. Yung very close yun dito kay Mrs. Reyes. Ngayon, ang sabi niya, kasi may instruction sa amin si Presidente Ramos na yang si Lapid ay tulungan. Pinatutulungan itong si nakalilitong Lapid sa PAGCOR sa pamamagitan ng napondohan yung kanyang mga proyekto kung meron. Ngayon, ang sabi niya, ito niya ang numero ko, isinulat niya, binigyan niya ako ng calling card, at isinulat niya ang kanyang, wala pang ganong cellphone. Bago-bago pa cellphone. Yung landline, ibinigay niya sa akin. Sabi niya sa akin, yung number na isinulat ko, yan ay numero ng aking kwarto. Kahit natutulog ako, ay pwede mo kong tawagan. Kung maaari, pag nakausap mo siya, ay kung pwedeng ma-schedule niya ako ng meeting para maiparating ko sa kanya ang directive ni Presidente Ramos sa amin sa PAGCOR. Okay po. Kinuha ko yung calling card. At ako ay nagpunta doon sa San Fernando, Pampanga, sa Kapitolyo. Siyempre, yung sasakyan may gasolina yan di ba? Ang layo nun First time kong bibiyahe ng malayo. Kung hindi lang importante dahil mababait sa akin yung mga opisyal ng PAGCOR na yan, kaya hindi ko pwedeng mapahindian yung pakiusap. Ngayon, ako po nagpunta ron sa San Fernando, Pampanga. At kinausap ko itong si Lito Lapid, mga kaibigan, na gobernor. Alam nyo, dun sa Kapitolyo, merong Office of the Governor. Di ba? Pag akyat nyo ng hagdanan, yung kanan, yun ang Office of the Governor. Pero hindi mo siya matatagpuan dun. Laging nagtatago yan, mga kaibigan. Saan nagtatago? Dun sa likuran. Iba ang dadaanan mo sa likuran ng Office of the Governor, merong lihim na isang malaking silid. May kama ron, may kwarto pa ron, may lutuan doon.
Nakahilata lang doon lahat yung mga tauhan niyang walang ginagawa, mga kaibigan, na ang yayabang, kapareho niya rin. Nagulat ngayon siya nung ako'y dumating. Sinabi ko yung pakay ko. Kako, itong si Director Gonzales, ang siyang nautusan ni Chairman Alice Reyes sa direktiba ni Presidente Ramos. Gusto kang kung humihingi sila ng appointment na makausap ka. Ang sabi niya sa akin, ganitong araw, meron akong dadaluhan na pulong dyan sa Shangri-La, doon sa Mandaluyong, malapit sa Mega Mall, di ba, na may Shangri-La Hotel doon gaganapin doon parang meeting ng mga gobernador yata yan, mga kaibigan, at mayor. Sabi niya, puntahan mo ko ron, doon sa venue ng ganitong oras, at pag nandun ka na ay samahan mo ko sa kanila. Sige. Yung araw na yon na sinasabing schedule, nagpunta ako. Sinama ko pa yung editor ng Manila Bulletin para baka gusto nilang ma-interview ay makuna nila ng statement. Dalawa kami. May kasama pa yata akong isa pa dalawa yung kasama ko Sinundo ko siya ro sa venue at nung makita niya ako ay lumabas siya at bumaba kami doon sa lobby. May coffee shop doon, mga kaibigan. At nandoon na si Director Raul Gonzales. Kasama naman itong si Lito Lapid, yung dati niyang sekretarya na Lapid din. May tsura yun Ang pangalan nun Cindy. Lapid na taga Pampanga, mga kaibigan. Ang kanang mayaman dun sa Pampanga yun. Yung kanya mga magulang ay may-ari ng Rural Bank, doon sa Pampanga. Ngayon, di bumaba na kami. Etong si Lito Lapid, talaga mapapanis ang laway nito buti na lang hindi ito nalalason mga kaibigan hanggang ngayon. Hindi rin nakapagsasalita, walang nagsasalita. Hindi naman ako makapagsalita dahil hindi naman ako ang pakay doon. Nagsimula lang ang kwentuhan nung magsalita si Lito Lapid dahil may itsura yung si Cindy. Ang sabi ni Lito Lapid, tanda ko pa baka isipin nyo kung ano kami rito, magpipinsan kami rito. Ito, pinsan namin ito, si Cindy. Mga kaibigan. Di ganon, hanggang sa nagkasundo, sinabi ni Raul Gonzales na inutusan kami ni Presidente para tulungan ka. Kung maaari ay ipadala mo lang kung anong project meron ka sa Pampanga para matulungan ka naming mapondohan yung iyong mga project. Okay na, tapos na. Naghiwa-hiwalay na kami. Isang araw, siguro makalipas ang isang linggo o higit sa isang linggo, nagpo-programa ako doon sa istasyon na yun, magang-maga. Dumating yung isa sa kamag-anak na Lapid. Kapatid nung sekretarya, isa sa mga kapatid niya, dumating doon. At ang sabi ko, antayin mo lang ako dahil tatapusin ko lang itong programa. Tinapos ko yung programa at niyaya ko siya sa isang lugar doon sa istasyon din kasi building yun ngayon, tinignan ko yung dala-dala niyang folder. Ito niya yung pinapadala ni Gob na para sa PAGCOR. Tinignan ko. Alam ba ninyo kung magkano lang ang hinihingi?
na pondo. 1 million pesos. Nahulog ako sa upuan. Sinabihan ko, yung may dala ng sulat, na pakisabi mo kay Gob, anong tawag dito? Baguhin niya yan. Lakihan niya. Umanap siya ng malaking project. Lakihan niya kasi sayang. Di ba? Sayang. Kasi instruction ito ng presidente. Di ba? Anong project magagawa mo sa 1 milyon? Di nagtaka ako. Ang sabi nitong may dala ng sulat, hindi bali na raw anya. Yan na lang daw muna. Yan. Sige, bahala kayo, kako. Dadaling ko na ito doon sa PAGCOR. Pagkatapos ng pagkagaling ko na istasyon, dumiretso na ako agad sa PAGCOR dahil malapit lang naman sa pinagkakapihan ko tuwing matatapos ako ng programa doon sa Manila Pavilion. Dumaan ako sa PAGCOR, diyan pa sa Rojas Boulevard diyan sa may kanto ng Padre Paura yata o malapit sa kanto ng Padre Paura. Yung corporate office ng PAGCOR. Pinareceive ko sulat. Eto na. Isang araw, may mga 2 linggo nakalipas, papalabas ako ng Manila Pavilion. Bigla kong nasa lubong. Ito si Lito Lapid. Parang nakwento ko nakaraan, di ba? Ito yung tagpo na nagkasalubong kami sa lobby. Sabi niya, ba't ka nandito? Kako, dito ako tumutuloy pagkagaling ko sa radyo Nagkakape ako dito. Ganun ba? Halika muna, sabing ganon. Kuwan ngayon festival ng Kapampangan kasi doon, every month, ang promotion ng hotel na yon, nung kanilang coffee shop ay magtampok ng mga pagkain ng mga probinsya. Nung araw na yon, Kapampangan Food Festival. So, sabi niya sa akin, habang nag-uusap kami, nakita niya yung Amerikano. Malaking tao Mahigit 6-footer yun, mga 6'2 yun, 6'3, ganyan. Ang laki, ang laki ng katawan. Kilala ko yun ang general manager ng Holiday Inn Manila Pavilion, yung hotel na yun. Ngayon, ang pangalan nun si Phil Kennedy. Yun ang pangalan nun, Phil Kennedy. Papalapit. Parang sasalubungin siya. Bigla niya ako niyaya. Sabi, dito muna tayo, lumihis, umiwas. At naupo kami sandali doon sa music room. Music room yun yung bandang kaliwa. Doon nga ako tumatambay mga kaibigan Naupo kami ron hanggang sa merong mga reception, yung mga taga-kamakwa nila, public relations nila. Kilala ako lahat noon, ng mga babae, magagandang babae. Lumapit sa akin at ang sabi nila, pwede bang pakisabi mo kay Governor na magi-start na yung program? Di sinabi ko, halika na kako. Alam ko, umiiwas siya ro sa Amerikano, kaya dito ko siya dinaan, may isang lihim na daanan doon. Paglabas mo, nasa coffee shop ka na, hindi ka na dadaan sa lobby. Di doon kami pumasok. Sabi niya sa akin, diyan ka muna sa tapat nung inuupuan nila. May presidential table, mahaba yung mga officials, mga invited guests, doon nakaupo. Mga kaibigan, naka-firing squad yung upo nila, magkakatabing ganon. Ako naman, nasa mga 4 lang na table, may kasama akong unggoy niya. Di ba? Alaga niyang unggoy. Di ko naman kilala Kamag-anak yata nung kapatid yata nung asawa niya yon, di ko pinapansin Ngayon, di nakatingin ako dun sa dun sa kanila. At habang tumatagal yung oras, mga kaibigan, nauubos yung katabi ni Lito Lapid. Nauubos. Katabi niya pa yung si Cielo
Macapagal Salgado.